Yahoy! Ay, ngayon po naman ay biyernes na ko. Wala na tayo pagtataka niya mga kababayan kung bakit parada rin parada ron. Pagka biyernes may permiso yung mga mister sa kanilang mga misis. Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga kilalang personalidad sa mundo ng radyo at media sa Pilipinas, si Don Manolo Favis. Kilala bilang ama ng radyo, siya ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa larangan ng pamamahayag. Mula sa kanyang pag-usbong hanggang sa kanyang mga kontrobersya at sa huli, ang kanyang pamana. Samahan niyo ako habang binabalikan natin ang kwento ng buhay ni Don Manolo Favis dito sa Pinoy Wisdom. Si Don Manolo Favis ay ipinanganak sa isang simpleng pamilya noong 1930 sa Maynila. Lumaki siya sa isang panahon na ang radyo ang pangunahing paraan ng komunikasyon at libangan ng mga Pilipino. Sa murang edad, nahilig na si Manolo sa pakikinig ng mga programa sa radyo at dito nagsimula ang kanyang pangarap na maging bahagi ng mundong ito. Nag-aral siya sa University of the Philippines, kung saan nakapagtapos siya ng kursong may kinalaman sa komunikasyon. Dahil sa kanyang talino at determinasyon, agad niyang napansin ang industriya ng radyo. Nang hindi nagtagal, sinimulan niya ang kanyang karera bilang announcer sa isang lokal na istasyon ng radyo. Ang kanyang pagsisimula bilang announcer ay naging mitsa ng kanyang matagumpay na karera. Kilala si Don Manolo Favis sa kanyang malalim na boses at sa kanyang kakaibang estilo ng pagbibigay ng balita at komentaryo. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maging host ng ilang mga programa sa radyo kung saan tinalakay niya ang mga isyu ng lipunan, politika at kultura. Isa sa mga pinaka-popular niyang programa ay ang Itanong Mo Kay Manoling, isang public service program kung saan sinasagot niya ang mga tanong ng masa mula sa simpleng katanungan hanggang sa mga seryosong issue ng bayan. Ang programa na ito ang nagbigay daan sa kanyang mas malawak na impluensya sa publiko at sa kanyang pagkilala bilang isang respetadong boses sa lipunan. Gayunpaman, hindi rin naiwasan ni Don Manolo Favis ang mga kontrobersya. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, naging mainit ang usapin ng kanyang mga pahayag laban sa ilang mga politiko at opisyal ng gobyerno. Maraming beses siyang nasangkot sa mga diskusyon at batikos dahil sa kanyang mga matapang na opinyon. Ngunit hindi ito naging hadlang upang siya ay magpatuloy sa kanyang karera. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, nanatiling matatag si Favis sa kanyang mga prinsipyo. Pinanghahawakan niya ang kalayaan ng pamamahayag at ang kanyang responsibilidad bilang isang tagapagsalita ng masa. Para sa kanya, mahalaga ang katotohanan at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga tao, kahit pa ito'y maging dahilan ng pagkakabangga niya sa mga makapangyarihan. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting bumaba ang kanyang presensya sa radyo, ngunit nanatiling aktibo si Don Manolo Favis sa larangan ng public service. Naging aktibo siya sa iba't ibang mga proyektong pangkawanggawa at sa mga pagsusumikap na isulong ang edukasyon sa mga kabataan. Sa kabila ng kanyang pagreretiro sa radyo, hindi nawala ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko. Namatay si Don Manolo Favis noong 2022 sa edad na 85. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking lungkot sa industriya ng media at sa mga Pilipinong tumangkilik sa kanyang mga programa. Iniwan niya ang isang pamana ng katapangan sa pagbabalita at ng tapat na paglilingkod sa bayan. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Don Manolo Favis, ang ama ng radyo. Ang kanyang buhay ay isang patunay na, sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya, ang dedikasyon sa paglilingkod sa bayan at ang pagpapanatili ng katotohanan ay ang tunay na sukatan ng tagumpay. Maraming salamat sa inyong pakikinig
At sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga makabuluhang personalidad sa ating lipunan. Hanggang sa muli, dito lang yan sa Pinoy Wisdom.